Magandang araw mga lods. Ayan, at konting-konti na lang. Konting kembot na lang mga lods. Ayan, naiyakyat na natin yung mga ibon natin na iba. Pinagsama ko na yan, yung dalawang malaking cage. Yung pinaproject ko, tsaka yung pang-out yan. Nagsama na. Pansamantala lang yan kasi nag-aayos pa tayo mga lods. Ayan, kahit pa paano na. Tapos meron tayong itatapik. Ito yung senior ni Timo J. Dilin patungkol sa pagpipisa. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kung matatandaan nyo. Ayan, bago tayo mag-umpisa, isa mo ng mga lots. Intro. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, makikita nyo yun. Abyari natin dati. Yan. Halos wala nang laman. Yan. Manok na lang. Naglilimlim hindi ko inaalis pero mapupersa akong tanggalin na yan mga lods. Yan. Tapos yung kakatail natin naiwan dyan. Siguro yan tsaka ako na lang alisin yan. Yung mga yan kasi hindi pa naman Pero yung mga na yan, para magamit natin, tatanggalin ko na yan, mga lods. Yan. Ito naman, yung pinoproblema ko Yan. Itong dalawa na yan. Dalawang breeder. Tapos yung isang breeder pa doon na yan yan, isa pa yan. Hindi natin alam kung paano natin siya set up. Pero yan. Maluwag pa naman sa may Yan, pati yun, yung breeder dyan. Tapos mga manok. Mga manok may kalalagyan na pero maliit. Baka pag-iwalayin ko yung paiitlogin at saka yung yung mamimisa mga lods. Yan, mga idol. So, yan, unti-unti na siyang unti-unti na nating naayos yung aviary natin mga lods. Although siya, mas maganda siyang tingnan ngayon. Mas presko siya. Sabihin mahangin. Bagamat pagtanghalin tapat lang naman yun. 2 oras kalahati. Yung diretsong siya. Pero pag nasa loob ka naman ng aviary, hindi naman siya ganun nakapandong naman yung mga ibon natin. Medyo hindi ko pa natetest dito yung yung tag-ulan, yung bagyo. Sabi nga nung kalods natin, walang imposible sa bagyo. Yun, isama natin sa dalangin natin yun. Sana hindi sila Kasi naman yan mabisa yung dalangin mga lods. Siyempre, alaga natin yan. Sama natin sa So yan mga lods, na siya. Yan, kung makikita nyo yung labas, maluwag siya mga lods. Maglalagay ako dyan ng bangko. Ngayon, nakikita nyo may timba na yun sa may labas, Maglalagay ako ng bangko, tsaka lamesa. Yan, by request yun ni Commander. Yan. Kagabi nga, nung dumating siya, yun, naketsa ron, dala siya ng merienda. Masarap mga lods. Masarap lalo na kung medyo gabi. Masarap magkape dyan. Mag-relax. Maganda yung daloy ng hangin mga lods, malamig. Na pag nasa loob ka ng bahay, mainit. Pag nandun ka, malamig mga lods. Kaya, so ibig sabihin, nagkaroon tayo ng spot. Kumbaga, pwestohan, ika nga. Magandang tagayan ng kape dyan mga lods. Tsaka ng iced tea. Ayan, Ayan. Tapos yung mga halaman natin, unti-unti na natin i-arrange. Kasi meron pang may babaklasin pa akong mga tubo mga lods. Yun yung pang cover pa natin dyan. Tsaka pati dito sa side. Kasi lalagyan ko ng kahit isang patong lang na shading net. Yung paakyat. Habang hindi pa tinitira ng may-ari yan. Hanggang October pa tayo naman dyan Lalagyan ko muna shading net yung gilid. Yan, yung may pinto na yan, yung labas. Kahit pa paano hindi masaktan yung mga halaman. Kasi pag di ka nakapagdilig na isang araw, mga lods, talaga yung mga halaman.
Tapos yan, si Bongiorno, niralo natin. Yan, pasensya na sa macho nating katawan, mga lods. Kita nyo naman, no, yung ab solid. Solid, isa lang. Pinakawalan ko si Bongiorno eh. Tapos mga idol, ito. Si Timo J. Dillon, may senior siyang may senior siya na video. Sabi niya, Lods, sabi niya, ma-share ko lang, sabi niya. Kasi sabi niya, yung itlog na overdue na yun. Tinapon na nga niya nasa plastic bag na eh. Ngayon, may narinig yata yung pamangkin niya, umiiyak. Tiningnan nila. Ayun, napisa, mga lods. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung patungkol sa pagpisa, Kung matatandaan nyo, sinasabi ko sa inyo, ang bilang ko 24. 'Di ba? Sa katotohanan ng lang yan 18 to 21 days. Ang pamimisa nila. Bagaman ang parakit, yun yung kasi, hindi naman sabay-sabay kasi napipisa yan. Ngayon, ako ginawa ko 24 days. Doon ako bumibilang, bagamat may pisa na, Ngayon nga, hindi na ako masyado nakakapagbilang, mga lods. Basta, sige lang, itlog ka lang dyan, mamisa ka lang dyan, Pero nung bago pa lang ako, ang bilang ko 24. O yan, siguro maintindihan nyo na, mga lods, na kung bakit 24, yung bilang ko. Kasi nga, merong delayed, mga lods. Maring yan, huling-huling na yan, pinakahuling itlog na yan, pero fertile. Diba, So ngayon, sabi ni Lods, overdue na daw. Ano yun sa parakits? Ito, para hindi sayang yung inakay, Tamo, Lutino pa yan, sabi ni Lods, pag namisa, tapos, merong hindi napisang dalawa sa tingin nyo. Pabayaan nyo lang, kasi may gamit pa rin yan eh. Minsan yan, suporta yan sa mga bagong pisa. Yun yung pinaka-cover nila para hindi sila mataganan. Yan, ayun, narinig ko sa isang veteranong vlogger. Diba, So, ibig sabihin, protection pa rin yan. Tapos, ang pa doon, baka may similya yan, hindi natin alam, makala natin overdue na, wala na. Ako madalas yan. Magugulat ako, may pisa pa rin. Diba, So, ngayon, sobrang liit niya, ginagawa ko na lang, kinukuha ko, nilalagay ko doon sa halos hindi naman malayo yung edad yun. Nililipat ko na lang. Ganun yung ginagawa ko, mga lods, para hindi sayang. Yan, kagaya ni Lods, tinapon niya sa basura. Tapos, narinig nila, umiiyak. Buti na lang ang ipa kasi, para sa inyong kaalaman, mga lods, ang ipa, yan? Mainit. Mainit ang ipa. Yun yung sa paggawa ng balot, mga lods. Ito, nasaksihan ng mata ko, bata pa ako. Dahil nung panahon na bata pa ako, sa probinsya namin, dyan sa baryo namin, may itikan. So, nakikita ko yung proseso kung paano gumawa ng penoy at saka balot. Pati itlog na pula. Total, hindi itlog na pula yun sa amin eh. Ang tawag lang, itlog na maalat. Kasi hindi kinukulayan. Pero masarap. Yung sakto lang yung alat, hindi siya maalat na maalat. Ayun. So, ang ipa, mainit yan. Pagamat sa amin, yan, ginagatungan para uminit. Pero kahit hindi mo gatungan niya, mainit yan eh. Yan, tingnan nyo yung mga naka-stack na ipa nyo. Ibaon mo kamay mo, mainit yan eh. Kaya nga pag nilagay mo kagad sa halaman yan, patay yung halaman eh. Kasi mainit. Sa dami niya, nilagay mo yung halaman, patay. So, sa paghahalaman, kung ang pag-uusapan, bayaan mo muna siya. Ibilad mo. Sabihin para mamatay na yung niya. Kasi may pa yan eh. Basta mayroon pang elemento dyan na So, pag okay na, mga ilang linggo, o buwan na, Tsaka may lagay sa halaman. Tsaka wag puro. 50-50. 50% na lupa, 50% yan. Pwede yan. Wag puro kasi mamamatay. So, mainit siya. Kaya kung may itlog dyan, papipisa. Di ba, Papipisa yan. So, yun. Gano'n lang nangyari kay Lods Timo J. Yan. Tuntua siya na i-share niya. Lutino pa. Di sayang, totally yan eh. Sabi niya galing sa akin yung Kasi nanalo to eh.
Ilang beses ba nanalo si ano? Nanalo ba o bumili? Basta marami nang nakuha ang ibon sa akin yan si Lods eh. So yun, pag yung may mga ano kayo, may mga tingin nyo over, yung nga alisin, bayaan nyo lang. Ba, nabisa na lahat, ano? Kita nyo ba, 5 yung itlog o 6. Pisa na yung 5, tapos ang tagal na yung isa eh, hindi pa bayaan nyo lang. Hindi, pag yung talagang sobrang laki na ng mga itlog, ng mga inakay eh, ayun, tsaka nyo na alisin. Di ba? Malapit nyo na ibaba o talagang pababa na, yun, tsaka nyo na alisin. Kasi minsan napipisa pa yan. Ako dati akala ko ito naman narinig ko rin. Sabi niya, dapat daw tinatanggal yung dumi ng kasi pag daw kasi walang hangin. Totoo naman yon. Kaya lang sa liit na itlog sa nipis, mahirap tanggalin. Sinunod ko yung binakbak ko, nadali yung sumama yung balat, namatay tuloy yung inakay. Fertile yun. Kaya magmula nun, hindi ko na ginawa yun. Ang katwiran ko, bakit sa wild? Di ba, no? Sa wild, wala namang ganyan na, di ba? Kasi ang pumupupo yan sa mismo pugad Kasi nga, ginagawa nilang nesting material. O di may tendency malagyan din. Sabi ko, ba't sa wild napipisa yan? Dito, nakakababa naman. Di naman laging nasa nest box, di ba, no? Kaya mula nung dalawa yun dalawa ba, tatlo yung natungkab kong ganun, magkaibang mga breeder ako nang hinayang ako kasi namatay yung mga kasi natungkab yung isa nga mapipisa kompleto na siguro mga 2 days na lang mapipisa na yun namatay tuloy. Kaya magmula di na ako di ko na pinakialaman, bayaan ko yung panahon ng umano sa kanila. Parang sabi ko nga sa inyo, ang ginagawa ko parang natural sa pagpapakain, sa basta yung nature, kumbaga hindi ako masyadong maglilinis, yung katamtaman lang. Kaya yung mga nakakapunta rito, kung mapapansin nyo, hindi ganun kaanuhan kasi pangit din yun, kahit sa tao pangit yun yung sobrang linis, yung tamang walis lang. Ako nga lalo na ngayon nabibisi ako every basta sa loob ng isang linggo, minsan nga 1 beses o 2, ganun. Pag medyo sobrang busy, 1 beses, 1 linggo lang. Yun, 1 bagsakan lang. Di ba yung ipa? Pati sa kulungan, di ba? Kasi yan minsan kasi pag nilinis natin, di ba, no? Nag-iiba yung amoy, mga lods. Parang nga yung ibon. Kaya kung maglilinis kayo, lang, pagpag lang yung sa loob ng cage, lang, pagpag, wag yung tamang lang. Huwag yung linis na linis kasi yan. Baka mamaya yan pa yung maging dahilan para maano yung ibon, mairita. Kasi nag-iiba-iba yung amoy. Nahanap nila yung amoy, malakas ang pang-amoy ng mga yan So ako, sa putray lang lagi. Putray, tapos yung hindi ko masyadong inaano yan. Ganun yung ginagawa ko. Kaya mapapansin nyo, dahil natural lang yung ginagawa ko, maganda yung breeding. Kumbaga yung breed ng mga ibon. Sa taas nga, hindi ko lang iniintinding na mabubulok yung yung bubong, kasi siyempre, bubong na natin yan. Pati yung sa bubong mismo, babayaan ako malaglag, tapos maglalagay ako ng manok. Di ba, kaya lang, hindi pwede. Kaya sa taas siguro, ang wawalisin ko lang lagi, yung bubong. Maglalagay lang ng tapakan na ditanggal. Tapos kagaya kahapon, yung hapon, nagwalis na ako. Tapos yung pag ulay na umaga, meron na naman. Di ganun talaga yung pag-ibon. Hindi mo kahit anong linis mo, may kalat pa rin niya. Kaya, kumbaga, huwag masyadong malinis. Magtira na ng mikrobyo kahit papano. Di ba, no? Kasi kailangan din yan. Para may kalaban din yung good bacteria, mga lods. Kasi pag walang labanan, wala na. Di ba, no? So, yun. Saan ba tayo napunta? Ba tayo napunta sa doon dahil sa kay Timo J na senior niya yung ibon niya na tinapon na yung itlog na pisapa. Di ba, no? Sayang, lutino pa naman, red eye. Ganun yan mga idol. Kaya pag mga tingin nyo parang hindi pabayaan nyo lang.
Hanggat na dyan yung ibon, tapos namimisa, may itlog. Parang tingin nyo, wala na. Huwag yung aalisin. Kasi minsan mapipisa pa yan eh. Nalung naalala nyo si Tweety, di ba? Yung ibon ko malakas, mamisa. Yun, yun. Akala mo, na. At tapos puro dumi pa, puro pupo pa yan. Pero mapipisa pa niya, halos pisa lahat. Napakahusay na ibon nun. Pero huwag kayong mag-alala, yung mga naikalat ko sa inyo, may lahi si Tweety Root. Mahusay talagang mamisa. Diba, mga lods? Ngayon nga, siguro dahil summer, ang pisa ng mga ko, meron lang 3, 4. Although, medyo sa totoo lang, kinontrol ko. Paano ako na-control? Nagsalang ako ng mga bagong breeder. Yan. Pinilitan ko yung iba, tapos yung kapartner nila. Yung isa nga, yung recessive, dapat papalitan ko na yung inahin nun eh. Kaso, umitlog ngayon, namimisa na. Pinabayaan ko lang. Kaya sa taas siguro, magpa-project tayo ulit. So, magpapalit tayo ng breeder. Para tansyahin muna natin kung paano ba. Di ba, Tsaka, problema ko yung kalalagyan, mga lods. Dahil kailangan huwag masyadong pulyot ang dating. Gaya niya, ilan pa yung pulungan na iaakit ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 katamtaman, tapos isang malaki. Kaya yung malaki, hindi ko lang kung saan ko ilalagay. Kaya rin, kahit sabihin mo mahaba yan, mas mahaba yan sa taas eh. Diba, Kaya lang talagang pag nilagay mo na, sisikip pa rin eh. So tingnan natin sa mga susunod na araw ko ng setup. Unti-untiin ko na yan, di na ako magmamadali. Kumbaga, pag wala akong ginagawa, lang, unti-unti, lalo na ngayon, magigiba ako ng kulungan. Lang, tsaka isi-safety ko yung yung mga halaman kasi yung mga pusa, kahit anong gawin kong ang kukulit pa rin, nakakalusot. Kaya gagawa ako ng dami para hindi para matakot sila, yung parang tao. Kaya sabihin ng mga kapitbahay, nababaliw na siya naglagay ng manika sa taas. Yun? Mangkukulang. Yan yun. Huwag na nating intindihin sila kasi basta ako iniintindi ko yung ikabubuti ng mga alaga ko. Ang problema lang na ito, mga lods, baka makalimutan ko. Di ba, makalimutan ko na naglagay akong dami. Magulat ako ngayon na kamukha ko yung suot ng tao, Akala ko tao, yun lang. Di ba, maglalagay ako dyan. Yung hindi nila masyadong nakikita sa labas. Yung pusa lang ang makakapansin. Yan, Maganda nga, yung may damit sana ng bata, Titingin ako, para medyo maliit kasi pag sinlaki natin, masyadong kita, Business niya si Commander, Ano yan? Ayan. Sa okay daw, bibili. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna. At ayan, medyo piniture na natin konti yung natin. Pa rin yan, pagagandahin pa natin. Safe lang natin na yung mga halaman para hindi tayo makaperwisyo. Kasi mahirap yung medyo mainit na yung sabi nga, habang gumagawa ako delikado yun, ganyan. Tama, hindi pa tapos, delikado na. Tsaka pag-aari na natin to, delikado pa rin. Kabayaan na natin sila, mga lods, kasi yan. Hanggat hindi naman tayo nakakaperwisyo ng kapwa, wala tayong pakialam din sa ganun. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.